Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng Australia, New Zealand, at China matapos magsagawa ang China ng isang live-fire naval exercise sa Tasman Sea na nagdulot ng pagkaabala sa maraming flights. Bagamat ang mga exercises ay ginawa sa international waters, ngunit ang hindi pagbibigay ng paunang abiso sa mga civil aviation authorities ay nagdulot ng malaking alalahanin. The drama involving Chinese warships in the Tasman Sea has escalated with a second live firing drill. Chinese military exercises sparking alarm over waters off Australia's east coast. Noong Biyernes, isang piloto mula sa Virgin Australia ang nagulat ng kakaibang aktibidad sa himpapawid sa ibabaw ng Tasman Sea. Kaya agad naglabas ng hazard alert ang mga awtoridad ng aviation sa Australia. Dahil dito, 49 na flights ang kinailangang magbago ng ruta upang iwasan ang 3 Chinese warships na nagsasagawa ng live fire drills. Ang malaking issue, hindi nagbigay ang China ng formal na Notice to Airmen, NOTAM, na karaniwang ginagamit upang ipaalam sa mga aviation authorities ang mga posibleng panganib sa himpapawid. Dahil dito, nagkaroon ng kalituhan ang mga airline. Bagamat may karapatan ng PLA Navy na magsagawa ng mga exercises sa international waters, ngunit ang kanilang hindi pagsunod sa tamang proseso ay nagdulot ng mga alalahanin tungkol sa kaligtasan. Ayon kay Jennifer Parker, isang dating opisyal ng Navy ng Australia, hindi obligado ang mga banyagang warships na magbigay ng abiso sa mga bansa tungkol sa kanilang operasyon sa dagat. Ngunit, masyadong malapit ang mga exercises sa mga ruta ng commercial na flight. Kaya't nababahala ang mga eksperto na hindi isinagawa ang mga drills ng maayos at nang walang sapat na pag-iingat sa kaligtasan ng aviation. Ayon sa mga aviation analysts, ang mga live fire drills ay hindi dapat isinasagawa malapit sa mga flight paths ng mga commercial airlines. Pero bakit nga ba nagsasagawa ang China ng mga military exercises ng ganito kalayo mula sa kanilang baybayin? Ang South Pacific ay isang napakahalagang lugar. Kaya't ang presensya ng China dito ay nagdudulot ng takot sa Australia at New Zealand. Bagamat karaniwan ang ganitong klase ng drills sa international waters, ang tumataas na aktibidad ng China sa lugar ay tinitingnan bilang isang pagpapakita ng kapangyarihan. Ang insidenteng ito ay nagpapakita ng mga lumalalang tensyon sa usapin ng maritime security at geopolitics, lalo na sa issue ng South China Sea. Sa pananaw ng aviation, nakababahala ang sitwasyon. Hindi na bago ang pagbabago ng ruta ng flight kapag may mga military exercises, pero ang kakulangan ng tamang abiso ay isang malaking problema. Ayon kay Byron Bailey, isang dating senior captain ng Emirates, karaniwan na sa mga piloto na iwasan ang mga naval groups kapag nagsasagawa ng drills. Pero sa pagkakataong ito, sobrang ikli ng abiso na natanggap ng mga piloto, kaya't nagdulot ito ng abala sa mga flights. Sa ideal na sitwasyon, dapat ay 12 hanggang 24 na oras bago magbigay ng abiso upang matiyak ang kaligtasan ng mga civil airliners. Pinuna ng Australia at New Zealand ang China dahil sa hindi pagbibigay ng tamang abiso. Sinabi ni Australian Prime Minister Anthony Albanese na bagamat legal ang mga drills ng China, nararapat na magbigay sila ng mas maagang abiso. Ganun din ang sinabi ng New Zealand Defence Minister na si Judith Collins na ang maikling abiso ay hindi ayon sa pinakamahusay na mga practice. Samantalang, ipinagtanggol naman ng China ang kanilang hakbang na nagsasabing legal ang kanilang mga exercises at inakusahan ng Australia ng pagpapalaki ng issue. Bagamat may karapatan ng China na magsagawa ng mga drills sa international waters, ang kakulangan ng komunikasyon sa mga aviation authorities ay nagdulot ng malalaking alalahanin. Ang mga military exercises, lalo na ang mga live fire drills, ay dapat isinasagawa ng may mas mataas na pag-iingat, lalo na kung may epekto ito sa civil air traffic. Ang mas maayos na komunikasyon at transparency ay maaaring nakaiwas sa mga pagkaabala at nakapagpahupa sa tensyon sa pagitan ng mga bansang kasangkot.